May hinakot silang bakal, so nag-crack dyan. So na-stuck yata siya, so kailangan namin itong buksan. Ano ba naman yan? May mga sira pala tong si Netoy. Ano pa kaya mga kailangan natin ipaayos? Samahan nyo ako, hanapan natin, baka may makita pa tayong sira. Sa ingay ng aso na to. Uy! Kilig pa rin ako. Kamusta mga kaunista? Maraming salamat sa pagbisita. Kita nyo naman kung nasan tayo ngayon. May minivan na tayo mga kaunista. Dito sa video na to, magbaban tour tayo. Yan. So syempre para mas lubusan yung makilala itong bago nating sasakyan, itong bago nating minivan, ay hindi pala bago. Syempre, hindi naman ako yung first owner nito. Galing to sa Japan, tapos dinala din sa Pilipinas, kinonvert sa kaliwa, tapos ang nagpa-convert yung unang owner. So binili ko dun sa unang owner. Shout out kay Sir Randel ng May Kawayan, Bulacan. So eto na, tour tayo. Simulan natin sa labas. Ikutan muna natin mga kaunista. Yep. Yan o. Yan na. Yung right side, back side. Yan. So for ang ending ng plate number natin, Martes yan. So every Tuesday, coding siya. Ito pala mga kaunista, kung paano ko siya nakuha kahapon, nilagay ko lang yung mga gamit ko dito galing kay Nicky Mirage. Nilipat lang namin dyan, naglipatan lang kami ng gamit, so di ko pa siya nagagalaw. So kung paano ko siya iniwanan kagabi, nung umuwi kami, nung kinuha ko to, yan pa lang siya, wala pa akong ginagalaw kahit ano. Kaya ang gagawin natin, kung nakikita nyo itong mga sticker na to, dito, simulan na natin dito sa labas, yung mga sticker na yan, tatanggalin natin lahat yan. So tatanggalin ko to. Tatanggalin ko, Blue Beetle o marble. Pero gusto ko sana malinaw lang yung likod. So tatanggalin ko yan. Tatanggalin ko to. Ito tatanggalin ko to. Ito ang pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko kasi parang original na Japan sticker to. Paki-comment ka dyan sa comment section kung kailangan ko ba or dapat ko bang tanggalin o wag na. Baka mas maganda na meron tong sticker na ganyan. Yan o. Diba parang original sticker, Japanese yung sulat eh. So ayan siya. Ito yung ano, isa sa dahilan kung ba't ko siya kinuha. 4x4. So pwede siyang 4-wheel drive, may switch, pwede siyang 4x2. So ayun yun, pag nasa city driving ka, 4x2. So kapag na off-road ka or nag-camping tayo let's say, tas medyo mahirap yung daanan, pwede kong i-switch at gawing 4-wheel drive. Turbo! Yee! So ayan na, yung dalawang taillight niya. Yan. Ito, nakakatawa, meron siyang ano sa likod. Dahil van siya mahaba, meron siyang wiper sa likod. So nakamag siya. Sabi nila, pupalit daw akong mags. Sabi nung may mga nagsabi sa akin, pero sa akin, siguro yan na muna yan. Titingnan ko kung hanggang kailan ko siya gustong gamitin. Although may mga gutter marks. Pero tingnan natin, basta ganyan lang siya muna. Ayun yung mags niya. Madumi no, hindi ko pa napapakarwash eh. Kasi nga, nung pag uwi namin kahapon, pagkakuha namin, yan na mismo yan. So, ganun. Tapos dito sa right side niya yung lalagyan na ng gasolina. Ito siguro, tanggalin ko na to. Madali naman na itong tanggalin eh. Ititira ko na lang yung unleaded. Ayoko nung may bilog dito. So, tanggalin ko na siya. Yan. Yan. Tanggal na yan. So, unleaded na lang. Para mas malinis. Ayoko rin kasi ng masyadong maraming sticker. Kung hindi naman customize yung sticker talaga para sa kanya. Yung ano niya, yung side mirror niya pala, hindi powered. Ayan, ganyan lang siya, yung regular na side mirror. Hindi siya powered, so gagalaw-galawin mo lang siya. Okay siya para sa akin kasi in case na masira siya, merong mabibili online. Kapag kasi yung automatic o yung electronic pa na side mirror, although mas maganda yun syempre, pag nasiraan ka, medyo mahal talaga yung presyo pag bumili ganun. So ayan siya. Merong, ayan, rain visor, nandyan na siya. Gas-gas oh. Okay lang yan. Second hand eh. Yan. So every. Talagay. Ito yung series ng van na to, Suzuki Every. Buti na lang nung nakita ko sa marketplace, merong picture sa marketplace na wala yung crossbar niya dito sa bubong, pero dito hindi niya tinanggal. Kasi may picture na merong crossbar, may picture na walang crossbar yung pinost niya sa marketplace. Pero ito hindi niya tinanggalan dyan. So susubukan natin baka in time, no, in the future, kung pag-uusapan natin yung mga upgrades. Isa sa mga i-upgrade ko is roof rack, tsaka
awning dito. Yan, pa ganyan. Importante sa akin na magkaroon siya ng roof rack. Hindi dahil lagi ko siyang lalagyan ng gamit kasi maluwag naman to sa loob. Pero kasi yung pwesto ng parking ko, doon siya nakapark eh. Nilipat ko lang ngayon dito, pero doon ang parking ko. Nalalaglagan ng mga Indian mango. So pag nalalaglagan ng mga Indian mango, magkakaroon siya ng mga dimples sa bubong kagaya nung nangyari kay Nicki Minaj. May maliliit na dimples. Kaya if ever na malalagyan ko siya ng roof rack, at least mahaharang yung mga dimples, di ba? Yan, ito yung harapan niya. Yan. O, di ba? Ang nakakatuwa, ang post nung may-ari ni Sir Randel nung pinagkuhanan ko nito, wala itong fog light. Wala kasi wala naman talagang fog light yung variant na to. Pero pag punta ko sa kanya nung kinuha ko na, pag tingin ko may fog light, pinakabitan niya na. Nakakatuwa, di ba? Headlight ng Every Van DA17B. Yan, ganyan siya. Tsura niya. Ito, katulad ng sabi ko kanina, ayoko nga ng maraming sticker. So tatanggalin natin yan. Tanggalin natin to para malinis lang siya tignan. Lalo na to. Syempre kailangan ko itong tanggalin dahil hindi naman ako taga Deca Homes Marilao. Yan. So ayan siya. Sa left side tayo. Pasok tayo sa loob. Yan. So as is na as is to. Kung paano to namin nakuha kahapon, ayun pa lang siya, wala pa akong kahit anong ginagalaw. Ito pala isang pinakagusto ko sa kanya, no? Nakakatuwa talaga. Tiptronic siya. Yung Tiptronic is pwede siyang automatic. So yan, bababa mo lang dito, angat baba. Tapos pwede rin siyang manual. Pag nilagay mo dito, +1, -1 lang, naka-manual ka na. Di ba? Nakakatuwa talaga to. Tapos pala, ang isa sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya, no, malamig yung aircon. Pero biro, nagulat ako, kala ko lahat ng Every Van or Every Wagon ng Suzuki, hindi masyadong malamig yung aircon. Ito malamig. Malamig yung aircon niya. Pero kahit malamig yung aircon niya, nilagyan pa rin dito ng, ang tawag dito, camping fan yata ang tawag dito, tatluhan. Malakas eh, oh. Number 1 pa lang. Oh, narinig niyo? Number 2. Pwede mong itapat sa iba-ibang angulo. Yan. Oh. Tingnan natin para hindi maingay. Yung sa dashboard niya, hindi siya smooth. Ito nga, may crack pa dito dahil daw may sinampahan ng bakal. May hinakot silang bakal, so nag-crack dyan. Okay lang din sa akin yan. Madali lang yan gawin. Siyempre, used to eh. So ayan, meron siya ditong water temperature gauge. Yan, tsaka battery voltage gauge. Ito meron siya ditong ganito, yung dashboard na mating. Kaya lang, sumasapaw dito sa temperature gauge. Iisipin ko kung anong pwede kong gawin. Sinuggest ng kapatid ko is butasin ko na lang. Ang idea ko naman is ilipat na lang yung temperature gauge para hindi masira ito. Kasi ano talaga siya, oh, DA17 talaga siya. Oh. So ayoko siyang sirain para dyan yan. Isa pa sa maganda dito sa DA17, yung handbrake niya nandito. Yan, sa mga nakikita kong DA64, yung secondary brake bukod sa foot brake is nandun lang din sa baba, sa paa. Banda dito, nandito yung... So, di ko alam paano yung ginagamit, pero mas gusto ko kasi talaga, kaya natuwa ako, nakita ko na ang DA17 ay may handbrake dito. Napaka-importante kasi niyan para sa akin. Powered yung mga bintana natin, so pipindot-pindot lang, akyat baba. Kaya lang problema, itong nasa kanan, sa passenger side, pag pinipindot, naririnig ko na buo yung motor, kaso medyo na-stuck yata siya, so kailangan namin itong buksan. So sa ibang video pakita ko sa inyo na bubuksan natin yan para bumaba ito. Bukod doon, okay naman tong kabilang side, okay din yung switch. Yun lang, meron lang sigurong mechanism sa loob na nagka-problema. Pasok tayo dito sa gitna. Yan, sliding door, magkakabila. Yun. Hindi ito yung stock na captain seat ng DA17. Si Sir na yata ang nag-decide na ito yung ilagay kasi meron dong nandiyan pa lahat ng gamit ko galing kay Nicki, kita nyo? Nandiyan pa lahat yan. So ayan na muna lang natin dyan yan. Lilinisin ko yan pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Pero dito muna tayo kung hanggang saan ko kayo kayang i-tour. Anyway, time to time naman makikita nyo yung loob ng van kapag gumagawa tayo ng mga vlogs gamit ang minivan na to. So dalawang captain seat. Ang sabi ni Sir, ang dahilan daw ba't ganitong captain seat yung nilagay niya, dahil kapag ito inatras mo yung sandalan, pwede mo siyang ibaba ng higang-higa tapos diyan ka na makatulog ng nakadiretso. So perfect siya for camping, lalo kung dalawa lang kayo, isa dyan, isa dito, saktong-sakto. Hindi nyo na kailangan maglatag ng kahit ano, iurong nyo lang to, higa mo to, camping na, ready to go. Punta tayo sa likod natin. Ang dami kong kalat dito, pero syempre para sabay-sabay nyo makita yung magiging development nitong van natin, pakita ko sa inyo.
Ito pa yung mga gamit na nilagay ko galing kay Nicki Miraj. Oh, drumstick pa ako dyan, oh. Ito yung jack niya. Nandun yung mga folding chair. Hindi ko kayo pala masyadong may tutur dito sa likod, pero maluwag siya. Napakaluwag. Ang purpose nito, kaya isang dahilan din namin ba't kami bumili nito is para makapaglagay ng marami pang gamit kapag aalis kami. At the same time, pwede kami magsama ng aso. Kasi dun sa sedan, ang hirap na magsama ng aso dun dahil malaki yung aso namin. Medium size siya, corgi. So at least, pag merong space na ganito, may sama namin siya. Kung meron siyang travel cage, di ba? O masama namin sa gala namin yung aso. So lahat ng improvements at developments na gagawin natin dito sa van na to, sa minivan natin, ay papakita ko sa inyo lahat yan, yung journey. So ayun lang, maraming salamat sa pagsama nyo ha. Sana manood kayo ng mga susunod na videos na i-upload ko para makita nyo lahat ng istorya ang gagawin natin gamit ang minivan na to. Maraming salamat mga kaunista, hanggang sa susunod na pagkikita.